Hello po mga ka-subscriber. Good morning po. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po. Nandito ngayon tayo sa trabaho po. Habang wala pang client, magre-reaction video muna tayo. Kasi po para sa atin mga viewers, mga subscriber, bago muna kayo po mga ka-subscriber, subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, Christopher Alon Vlog, at i-share po ninyo, pindutin po ninyo ang notification bell para updated po tayo sa mga video. Para po makaano na tayo ng 1K subscriber at manood kayo hanggang dulo para makamit po natin yung 4,000 minute views sa requirements ni YouTube. Kasi po kulang na lang po tayo ng subscriber po natin, kulang na lang po tayo ng 30 plus para mag 1K. At yung minute views po natin ay malaki pa po ang kulang. Kaya po ang sabi ng algorithm, marami daw nanonood pero walang nagsasubscribe, walang nagla-likes, wala pong nagko-comment at nag-share. Bago ang lahat, mega love shout out po sa aking mga ka-DDA supporter. Kaya malapit na po makauwi si Tatay Digong, at ayan po may kasabihan niya po, ang gaba hindi po magsaba. Kung anong kung ano po ang inano nila sa mga Duterte, hindi talaga magtatagumpay po. Bakit? Kasi kung tutuusin, wala naman talagang kaso si Tatay Digong noong president pa siya po. Noong wala naman po siyang mga kasong nakabinbin. Kaya ang galit sa kanya, nagsampa ng kaso, ngayon nadi-dismiss. Anong ibig sabihin po nun? Hindi matibay ang ebidensya, walang sapat na basihan, dahil po karapatan lang po niya bilang namumuno sa bansang Pilipinas na gawin po niya yun, gawin po niya yan na para magbago ang Pilipinas. Kasi lugmok na talaga noon sa kasamaan. Nandyan yung mga hold-upper, kidnapper, carnapping, lahat ng mga anomalya dito sa ating bansa. Mayroon na dito sa atin noon. Kaya sinugpo lang niya po yung mga drugs syndicate at saka yung malalaking tao. Diba? Walang sinasanto, maliit ka man o mataas ka man sa katungkulan, basta nagkasala ka, bibigyan ka ng aksyon ng parusa. Yang kagaling si Tatay Digong. Ngayon, tinulong ninyo, dinakip ninyo sa dahig. Ngayon nagsacrifice dahil sa kanyang sakit. At alam naman po natin, kahit hindi po tayo abogado, wala tayong pinag-aralan, alam po natin ang case ni Tatay Digong is kidnapping. Diba? Kasi ang iniisip siguro nyo is si Tatay Digong is salot sa mga pinagagawa niya. Kasi diba dahil lang sa bycam, yung GAA, sino po yung nakatuklas doon? Diba? Sila din ang mga Duterte. Ngayon sasabihin pa ninyo ang mga Duterte is magnanakaw, corruption. Mga corrupt, nilimas ang yung salapi sa ating bayan. Hindi ninyo alam po, si Tatay Digong
ginawa lang niya kung nangura pa siya noong presidente pa siya po. Kasi maraming pera daw dyan sa Malacanang. Noon pa sana nangurap na siya noong nakaupo siyang presidente. Ang ginawa niya, wala tayong karapatan kunin ang hindi sa atin. Wala tayong karapatan na kumain ng masasarap kasi hindi po ito pera natin. Pera po ito ng taong bayan, ang sabi po ni Tatay Digong. Diba? Kuwan ko noon yung ano niya po yun, yung sinabi sa isang vlogger. Diba? Ganyan, isipin lang po ninyo kung gaano kagaling at determinado ang ating dating Pangulo. Ngayon, inanuhan ninyo kinasuhan ninyo sa House of Representatives. Ngayon, anong ginawa nyo? Anong ginawa sa kaso? Dinismiss lang ni archive. Ibig sabihin, hindi na kahit kailan buksan. Diba? Ganyan kagaling si Tatay Digong. Kasi pwede naman po kayo magtanim ng magplanted ng mga ebidensya na hindi naman ginawa ng isang tao daw para yung batas parang gusto ninyong baliin, hindi kayo sumunod sa batas. At saka napatunayan naman po natin yan dati kay alias Rini noong nag-investigation dyan sa Senate hearing na pinilit daw siya na maglahad ng mga hindi naman ginagawa ng mga tao. Diba? Kahit noon sa Senate hearing, kahit naglilingkod siya sa Panginoon, ginawa niya yun na kasi kailangan nga daw niya noong ng pera. Diba? Siyempre, kapag ikay kailangan ng pera, lahat gagawin mo para isiwalat mo na hindi naman totoo. Diba? Ganon yun. Ngayon, noong hindi alam, kusa na lang siya lumitaw na lahat ng sinasalaysay niya doon sa Senate hearing hindi totoo. Diba? Kaya po binayaran lang siya, pinipilit. Tingnan mo doon sa Senate hearing noon, para umiiyak siya, nakamas siya. Kasi bakit nakamas? Para hindi gaano halata. Alam nyo, kapag mag-investigate kasi kayo or mag-witness, wala nang protection sa mukha. Ilantad na ninyo yun ang pagkatao ng isang tao. Kasi po yung sabihin natin is either na nagsisinungaling or yung planted lang ng mga witnesses. Dapat wag takpan ang mukha para ang identity niya is malalaman talaga na siya talaga ay criminal. Kung hindi naman, marami naman po yan mag-post. Bakit nasangkot yan? Hindi naman yan mabait yan na tao. Alam namin na hindi yan gagawa ng anomalya. Siguro baka na bigyan ng pera o nabayaran lang para baliktarin yun. Kasi naman po klarong-klaro dati kay kay alias Rini noong po siya na umiiyak po nga siya noon, di ba? Noong lumantad na siya, buong-buo na yung mukha niya. Saan na kaya si alias Rini ngayon, di ba? Siguro yan nila, yung giprotektahan lang para ang buhay niya is na kasi kapag lumantad siya.
Ayan po mga ka-subscriber, magdiwang po tayo kasi ang Tatay Digong natin either na makauwi na po sa ating bansang sinilangan kasi po hindi talaga sila magtatagumpay sa mga plano po nila. Ang masama talaga po hindi talaga yan mananalo sa kabutihan. Ang kakampi po natin ay ang Panginoon po. Kasi ayaw po niya hayaan na ang bansa natin is malugmok sa kahirapan, malugmok o mawasak. Kasi bigay po niya yan para sa atin. Para sa susunod na mga generation makikita ng mga tao na maganda pala maganda pala na sinilang ako sa mundo, may naaabutan pala ako sa kagandahan ng ating Pilipinas. Yun yung sinasabi niyan po na dalawa lang po ang dito pinaghahawakan po natin, masama at mabuti. Kung magpatuloy ka sa masama, hanggang masama na lang po ang ginagawa mo sa kapwa. Hindi ka magpapatalo sa lalong hindi ka magpapatalo, panalo ka parati. Ganun po 'yon. Parang hindi mo aaminin na madidihado ka pero mali naman ang ginagawa. Marami ka naman nasagasaan ng mga tao kung sa po wala kang kakontentuhan. Lahat na sa iyo na karangyaan, kayamanan, limpak-limpak na pera, mas gugustuhin mo pa magnakaw ng kaban ng bayan. Ganon po yun. Parang wala kang kakontentuhan. Mas gusto mo pa ubusin lahat, limasin lahat ang pondo ng bayan. Kapag maimbestigahan na kayo, tudo na kayo dinay, ibato na ninyo sa kapwa niyo yung mga kalaban na kayo lang ang mabuti, sila ay masama. Hindi naman po pwede yan kasi katulad nito may social media tayo, katulad nito may internet na tayo, hindi talaga mananalo yung masama sa kabutihan. Tandaan po natin yan habang nandito tayo sa lupa po, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Nasa posisyon na po kayo nasa posisyon na kayo, lahat nandyan na po ang karangyaan, kayamanan sa inyo. Ba't hindi kayo tumulong sa mahirap? Diba? Ganon po yan. Huwag po tayo puro lang yaman ang ginagawa natin sa masama namang kinukuha po natin. Pinagkakain sa pamilya natin is nakaw. Karangyaan natin, kaprestyuhan, nakaw. Diba? Kapag makikita ng tao, ano naman ang sasabihin? Ay, yan siya, magnanakaw yan. Nilimas niya yan ang kaban ng bayan. Walang tinira. Kapal nga ng mukha niyan, kami nagtatrabaho ng todo kayod. Namumudpud na ang daliri namin. Pero sila lang ang nakikinabang sa pera ng bayan. Kung gano'n naman talaga po, hindi na lang tayo magbibigay ng tax sa gobyerno, di ba? Kasi naman po napupunta lang sa iilang politika. Dapat may matinding batas dyan. Kung sino magnakaw ng kabayan ng bayan, titirahin mo na nakatuwad, sunod, barilin mo. Firing squad kung tawagin. Dapat may batas ng ganun para madala talaga ang tao na magnakaw ng kaban ng bayan. Alam nyo, yan maano lang talaga, malakas ang loob kasi puro dyan kasabwa. Hindi naman po yan gagawin ng isang tao. Takot siya makulong takot siya ituro takot siya parusahan at matanggal sa serbisyo. Yan sila lahat yan sila. Yung sinasabing flood control anomalies, po yan, yung
mula sa DPWD at saka mga engineer, mga nagsasign contract ng mga papel para ma-approve, lahat po yan sila sangkot po dyan. Mas lalo sa taas po yung nagbigay ng budget sa kuwa. Hindi naman natin lalahatin yung naglilingkod sa ano, kasi ang sabi ko nga sa inyo, dadalawa lang po ang hawak ng tao dito sa mundo, masama at kabutihan. Kung ikaw talaga pinaghawakan mo ang kabutihan, takot ka magnakaw, konsensya ang madadaig sa iyo eh. Kahit sabihin man natin ikaw po naglilingkod sa Panginoon, hindi lahat naglilingkod sa Panginoon is ang pinaghawakan niya is kabutihan. Mayroon din dyan eh. Hindi naman, kaya nga sabi ko dalawa lang ang pinaghawakan mo eh. Kahit isa-isa sa atin na lagi pa dito sa ibabaw ng lupa, nakaangat pa yung ano natin, paa sa lupa, dalawa lang paghawakan natin, kabutihan at masama. Saan ka doon sa dalawa na yan? O diba? Ganun lang po yan mga kasubscriber. Kaya huwag po tayo manisi sa gawain mo. Kung ikaw man talagang gawain mo is magnanakaw ka talaga habang kung nakagistan mo kurap, buong pamilya mo is corrupt na talaga. Mayroon kasi dyan po eh, tumingin kayo, pumunta kayo sa mga probinsya. Kapag nakita nyo ang congressman dyan o naglilingkod sa pamahalaan na ang kanyang lalawigan is ano po yung tawag nito is pangit ang lugar, walang improvement, walang semento, lubak-lubak. Ibig sabihin noon, yung angkwan dyan, congressman or sino man dyan ang mga corrupt yun. Kasi may mga budget naman po yan eh. Taon-taon, saan na napunta ang budget? Diba ganon? Tingnan mo ang mamamayan kung mahirap, maraming mahirap na tao na hindi niya kayang tulungan. Ang mga mga mamamayan is mahirap. Siya is super yaman, may bahay sa ibang bansa. Diba? Ganun po yun. Hanggang dito na lang ang video natin po mga kasubscriber. Magdiwang po tayo kasi si Tatay Digong is sooner na darating po dito sa ating bansa, Pilipinas. Huwag naman ninyo na ipagkakait po ninyo si Tatay Digong na huwag papuntahin dito sa Pilipinas. Kasi po alam nyo, bakit hindi ninyo pabalikin dito sa Pilipinas po? Nabili na ba ninyo tong Pilipinas? 'Di ba? Bakit ayaw na ninyo pabalikin dito si Tatay Digong? Ano po ang nagawa niyang kasalanan sa inyo? 'Di ba? Ganun po 'yun. Bilang respeto man lang, sabihin na natin, sabihin natin po, hindi po ano po yung ang nangyari sa buhay nila. Ano sila talagang aping-api talaga ng mga kalaban nila. Daw para pinupurs ay personal po ang kanilang, parang pinipersonal po sila. Hindi yung ang laban ng politika is personal po sila. Dapat po kapag ikaw naglilingkod ng bayan po, dito mag-aaway kayo, mag-agromento, pero sa labas wala na. Friends na po kayo. Dapat ganun po. Huwag yung ipipersonal.
Ganun po nangyayari sa ating Tatay Digong kasi sa sobrang galing at talino niya eh. Kasi si Tatay Digong kasi po, galit po yan sa mga nanakaw. Yung alam niya na kung tutuusin niya eh, marami sa kanya nagsabi na Tatay Digong, huwag ka muna bumaba, dyan ka muna sa pwesto mo bilang presidente. Kasi mahal ka namin eh, sabing gano'n ng mga tao. Dahil sa pagka-presidente mo, maraming nag-iba, maraming sumaksis ang buhay, maraming umasenso, maraming nag-improvement dahil ang bilihin is mababa lang. Diba? Kung ikaw mahirap noon, china-challenge ka ng ating Pangulong Duterte na bigyan kang hanap buhay. Wala po, hindi iyan pinapalabas sa social media. Hindi iyan pinapalabas sa mainstream media. Ang mga kabutihan na ginagawa ni Tatay Digong sa mahihirap. Kasi ang binibigyan niya ng hanap buhay na panghabang buhay na hanap buhay para hindi na kayo magutom. Hindi lang yung solusyon na yung ayuda. Kasi bukas sa makalawa wala ka ng pera. Magante ka naman kung kailan ka mag-ayuda. Ang sa kanya talaga is bibigyan niya panghanap buhay habang buhay mo talaga trabahuin para hindi kayo magugutom. Marami pong salamat po mga ka-subscriber hanggang ngayon po yung sa mga balita na makakauwi na daw sa Tatay Digong. Hantayin na lang po natin po at makabalik na sa bansang Pilipinas. Salamat po. Bye-bye.